Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. 2007, tumakbo si Mike Defensor na senador. Ang inaasahan nila noon, dahil si Gloria, administrasyon ni Gloria yon, malakas ang makinarya nila, tapos may pera syempre dahil administrasyon, mananalo. Kasama ni Mike Defensor noon, ang pagtawag sa kanila noon, Team Unity yata yung tawag sa kanila eh. Tapos yung kalaban nila, Genuine Opposition, GO. O ngayon, ang nangyari doon, nang eleksyon na yun ng senador, kasama ni Mike Defensor noon si Subiri, si Tito Soto, si Tessie Aquino Ureta, si Pichay, kasama niya noon si Pichay eh. Tapos si Chavit Singson, si Ralph Recto. O yun yung mga kasama niya sa lineup na yun eh, ni Mike Defensor. Sila yung Team Unity noon. Team Unity. Ang tawag nila doon, Team Unity. Oh. Kay Gloria, sila yung mga kandidato ni Gloria sa senador. Dahil sobrang baho ni Gloria noon, nilampaso sila Mike Defensor. Kaya kumbaga sa matagal na panahon, dahil natalo siya noong 2007, hindi na muna siya pumasok sa politika, nagnegosyo na lang ng mining. Noong 2022 elections, 2022 elections, nag-ambisyon na naman siyang bumalik sa pagka-mayor. Nag-ambisyon siyang lumaban sa pagka-mayor. Lalabanan niya si Joy Belmonte. Pero ang line-up niya, dadalhin niyang presidente, dinala niyang presidente sa vice presidente Marcos Sara. Kaya uniteam siya. Dala-dala niya yung uniteam nung 2022 elections. Si Mike Defensor. Dala niya ang Marcos Duterte. So, natalo siya. Natalo siya sa elections na yon. Nung natalo siya, akala niya i-appoint siya ni PBBM. Akala niya i-appoint siya. Kaya lang, syempre, dahil naging kandidato siya, maghihintay muna ng 1 year. Maghihintay muna ng 1 year. Ngayon, habang naghihintay siya ng 1 year, ang kadikit niya talaga sa group, sa ni PBBM, sa administrasyon, si Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez. Kasi si Vic Rodriguez, dating punong barangay captain ng isang malaking barangay sa Quezon City. At saka ang campaign manager yata ng grupo ni Mike nung tumakbo siyang mayor, yung kapatid ni Vic Rodriguez. Kaya nakadikit talaga siya kay Vic Rodriguez. So, akala niya, mabibigyan siya ng posisyon dahil malakas siya sa administrasyon ni PBBM dahil kay Vic Rodriguez. Pagkatapos niyan, maghihintay lang siya ng 1 taon. Gagawin siyang MMDA. Gagawin siyang MMDA chairman. Yun ang inaasahan niya. Ngayon, hindi pa nga siya nakakaupo sa MMDA kasi may 1 year pa. Hindi siya pwedeng ma-appoint. Kailangan may 1 year munang ban. Ang ginagawa niya na, uma-attend siya sa mga meeting ng MMDA, ay nakita ni Enrile yun. Binira siya ni Enrile. Sabi ni Enrile, anong right ni Mike Defensor at umuupo na siya dyan? Anong authority niya? Umuupo siya sa mga meeting ng MMDA. Hindi naman siya opisyal ng MMDA. Ayun. Tapos yun na, nagka-problema na si Vic Rodriguez sa Marcos administration, nawala yung kanyang connect. Wala na siyang pag-asa. Yan na yung nagsimula na yung dumistan siya na rin siya sa Marcos. Sumama na siya sa Duterte. At ngayon dahil mag-i-election sa 2028, ang tingin niya malakas ang Sara, dito siya sumusugal ngayon kay Sara. Kaya ginagawa niya ngayon ang lahat para siraan ng administrasyon, palakasin si Sara Duterte. At ang papel niya ngayon ay busy siya ngayon dito sa una kay Gutesa. Kaya lang pumalpak yung nila ni Marcoleta doon kay Gutesa. Ngayon naman dito naman sila sa Marines, itong sa ex-Marines. Kunwari, ang sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako involved dyan. Si Attorney Libby Baligod dyan, tumulong lang ako dyan. Tinulungan ko lang si Attorney Libby Baligod. Pero tingnan nyo ngayon, sino ang mas madalas ngayon nagsasalita tungkol dyan sa mga ex-Marines na yan? Si Attorney Baligod o si Mike Defensor? Di ba si Mike Defensor? Kaya sino namang maniniwala na hindi siya dyan involved? Hindi daw siya dyan involved. Tumulong lang daw siya kay Attorney Libby Baligod. Wala daw siya dyan alam sa mga ex-Marines na yan.
Ngayon halos araw-araw, umaga, hapon, gabi nagpapa-interview siya tungkol diyan sa mga ex-Marines na 'yan. Oh, ang totoo gusto nilang gamitin yang ex-Marines na 'yan, tama yung sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, gusto nilang mag-create ng political tipping point para mag-alsa. Ang problema, hindi naman nila nagagawa kasi unang-una questionably din yang 18 na ex-Marines na 'yan. Imaginin niyo naman, sabihin nila na si Leila de Lima ay tumanggap ng mga milyon-milyong pera. Wala na, hindi na kapanipaniwala 'yun. Si Trillanes daw, $2 million nung bandang huli. Mali-malita daw na pera ang dinadala sa bahay ni Trillanes. Hindi naman hindi naman kapanipaniwala 'yon. O kaya ngayon kinasuhan sila ni Trillanes. Kaya ang problema diyan sa ano na 'yan, diyan sa 18 na ex-Marines na 'yan, una sila defensor ang nasa ano, sila defensor ang nagpapatakbo. Wala ring kredibilidad si ano Mike Defensor. Hindi na nga nananalo sa Quezon City kahit na anong posisyong takbuhan Ah, kaya so ngayon ang pag-aasa niya na lang, ewan ko kung tatakbong senador 'yan sa line-up ni Sara or kung hindi man 'yan tatakbong senador, tutulong ng matindi 'yan sa kampanya ni Sara para manalo si Sara. Ngayon dahil hindi pa naman eleksyon, dahil, operator ang role ni Mike, o 'yan, ino-operate niya 'yang mga 18 na ex-Marines na 'yan para magamit sa paninira sa administrasyon, tapos mapalakas si Sara Duterte. Oh, kumbaga ngayon, ang isyung dala-dala ni Mike, anti-corruption. Kaya lang, paano mo naman papaniwalaan yung pagiging anti-corruption niya? Paano maging kapanipaniwala doon sa diniscuss natin na background niya? Yung diniscuss natin na background niya. Panahon ni Gloria, panahon ni Duterte. Tapos ngayon, nakasama pa siya sa grupo ng Duterte. Tapos mag-aano si Mike ng laban sa korupsyon. Sabi niya, si Sara Duterte, zero yan sa korupsyon. Believe ako dyan. Sino namang maniniwala doon na si Sara Duterte, zero daw sa korupsyon? Ngayon, tinanong siya, si Gloria Arroyo ba ang nasa likod nitong mga ginagawa nyo? Sabi ni Mike, hindi daw. Wala daw ditong papel si JMA. Si JMA ay Sara Duterte. Sa katunayan, malamang si JMA ang mentor ni Sara ngayon sa politika. Kung ano man ang plano ni Sara sa 2028, panong estratehiya, malamang mga tao ni Gloria ang magpapatakbo ng kampanya ni Sara. Yan ang yan yung totoo diyan. At kapag sinabi nating mga tao ni Gloria ang magpapatakbo ng kampanya ni Sara, sila Mike Defensor yan. Ang isa pa diyan na posibleng ma-involve diyan si Art Yap. Si Art Yap, yung dating DA Secretary, Department of Agriculture Secretary nung panahon ni Gloria, na dating congressman ng congressman ba o nag-governor ng Bohol. Pero tumakbong governor 'yon, natalo. Si Art Yap. Ngayon party list, murang kuryente. Tao rin ni Tao rin ni Gloria 'yon. Sila Salceda ng Albay, baka sila yung magsama-sama diyan. Yan? Si Subiri, mga tao rin yan nila Gloria magkakasama yan. Sila Mike Defensor, sila Art Yap. Kaya malamang, ngayon pa lang si Tubi Chanco pumuposisyon na. Kunwari, hindi daw siya DDS. Pero alam naman natin, pro Sara. Yan yung mga magiging yan yung mga magpapatakbo ng kampanya ni Sara. At yan din yung magiging kapag nagtayo ng administrasyon si Sara Duterte, kung manalo man siya, ito yung mga nasa likod niya. Si Gloria, sila Mike Defensor, si Tubi Chanco. Yan O imagine niyo sila Marcoleta, yun. Anong masasabi nyo kung ganyan ang administrasyon? Si Gibo, tao rin ni JMA, pero si Gibo kasi may sama ng loob kay Gloria. Tumakbo siyang presidente noong 2010, kalaban ni Pinoy. Siya yung manok ni Gloria. Pero nung nakita ni Gloria na mahina si Gibo, lumipat ng suporta si Gloria kay Villar. Kaya nga tinawag Villaroyo Kaya medyo si Gibo noon, napasubo lang siya noon nung tumakbo kay Gloria. Tapos nung tumakbo na siyang presidente, kandidato ng administrasyon ni Gloria, pinabayaan din siya sa huli kasi nakita nila Gloria mahina si Gibo. Ay nakikita nila mas malakas na pwedeng tumalo kay Pinoy noon, si Villar.
Kaya lang nung nalaman na ng mga tao na si Villar naman ang manok ni Arroyo, tinawag na Villaroyo, talo na naman si Villar. Kaya noon, kiss of death noon ang support ni Arroyo noong 2010. Si Gibo na mahusay sana, biglang nasira eh. Bumalik na si Gibo, ngayon na lang. Ngayon na lang. Kaya ano yan, pero hindi na yan, hindi na masyadong ano yan si Gibo kay Gloria Arroyo. Siyempre, ang loyalty na niyan sa Marcos. Defense Secretary siya eh. Yan mga kabunyog si Mike Defensor. Kaya sa totoo lang, ang problema dito sa ano na to, ex-Marines na to, ang nagpapatakbo sa kanila sila Mike Defensor. Wala ring wala ring kredibilidad sa anti-corruption. Tingnan niyo si Mike, wala siyang nakikitang corruption kay Sara o doon pa lang, imagine niyo yan. Wala siyang nakikitang corruption kay Sara, zero corruption. Ay nakakatawa. At saka si Mike din mismo nga, mahirap na kasi maraming issue kay Mike Defensor. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.